Pagpalang umaga rin po, Nanay Sayong. Magandang umaga po. Okay, salamat po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa umaga pong ito, tayo pong muli ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ako nga po pala si Brother Fernan Celebre ng District 8 dito po sa Talim Island sa pamumuno po ng ating butihing Pastor Pedro Gondraneos. Salamat po sa umaga pong ito ay ako po yung nasabihan po noong talagang naka-schedule ngayong umaga po. At nagpalit na lang daw po kami. At ngayon pa man, alam ko po ito po yung plano ng ating Panginoon para po sa kanyang mga salita kung saan tayo po ay pinagpapala at tayo ay binibigyan ng kalakasan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tayo po ay saglit na yumukod at tayo po ay malalangin sa Panginoon. Hallelujah. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito, O Diyos. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, God, at hinihingi po namin ang inyong pong tulong at patnubay sa pagbubulay ng aming mga salita po ninyo na amin pong pag-aaralan ngayong umaga, Panginoon. Hinihingi ko po, O Diyos, ng inyong banal na Espiritu, ang siya pong gumawa at kumilos sa aming kalagitnaan. At lahat po ng aking mga kapatiran, lahat po ng aking mga kamagagawa na ngayon po ay nakikiisa po sa pag-aaral ang inyong mga salita ay kami naniniwala, Panginoon, na inyong pong papapalain, Panginoon. Salamat po. Kayo po yung patuloy na mataas at matanyag sa buhay po namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon. At magandang umaga rin po sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy na po tayo at samantalahin po natin yung pong pagkakataon para po sa salita ng ating Panginoon. Nais ko pong i-share sa umaga pong ito yung pong tungkol po doon po sa salita po ng ating Panginoon o doon po sa aklat po ng Lucas sa chapter 22 verse 31. Ito po, ganito po yung ating mababasa. Lucas chapter 22 verse 31. Ito, basahin po natin ano po. Sabi po dito ganito, Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, Pedro, ang manok ay hindi titilaok sa araw na ito hanggang hindi mo ako maipagkakaila ng 3 ulit. Muli, ipagpalain ng Panginoon yung kanya pong mga salita na atin pong pag-aalayan, pagbubulayan. Dito po ay atin pong mapag-aaralan yung tungkol po doon sa paglilingkod sa Panginoon, ano po, na kung saan na doon po yung kasidhian ng kanya pong paglilingkod sa ating Panginoon kay Pedro. Alam po natin na kapag po tayo po ay nakakaranas po tayo ng tinatawag na kapuspusan, ano po, may mga bagay tayong nasasabi sa ating sarili na sinasabi natin kadalasan ay tayo ay kahit anong mangyari talagang tayo ay susunod at maglilingkod sa Panginoon. Dito nga po sa may bandang amin, dito sa may lugar ay nauso ba yung salitang harangan man ako ng itak, ako ay patuloy pa rin maglilingkod sa Panginoon. Kahit bumagyo, kahit na umaraw, ako ay maglilingkod sa Panginoon. Ngayon tingnan po natin po yung sinabi po dito ni Apostol Pedro, ano po. Ang sabi po niya sa Panginoon ay kahit anya sa kamatayan, kahit sa bilangguan, ay ako'y sasama sa inyo. Yun po yung isang pananalita, ano po, na talagang nakakatuwa kapag nakaranas ng ganung uri ng ng nararamdaman sa kanyang puso. Talagang nakakapagsambit siya ng ganung mga bagay, ano po. Kahit po tayo, ano po, pag tayo nakakaranas po tayo ng talagang sa buhay po natin nahahayag talaga kung sino talaga po yung ating Panginoon, ano po,
Na yan, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Tayo ay iniligtas. Tayo po ay mayroong mga sakuna. Tayo ay nililigtas. Ano po? O, ibig sabihin, lahat no po ng mga nangyayaring magagandang bagay, yung parang nagmimistulang mga himala sa buhay po natin, nasasabi natin sa sarili na talaga ako susunod sa Panginoon dahil kilalang kilala ko ang Panginoon, siya pala yung makapangyarihang Panginoon. Ano po? Ito po yung nangyari po kay Pedro. Ano po? Tingnan niyo po, sabi po doon, sa kahit sa kamatayan, kahit sa bilangguan ay siya isasama. Ano po? Ngayon, tingnan niyo po yung dahilan. Ang ating Panginoon, mayroon pong pangyayari na nasaksihan po ni Pedro sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, sabi po doon sa chapter 5, sa Lucas chapter 5, dito po sa talatang 4 hanggang dito po sa mga talatang sumusunod. Sabi po dito ganito po. Nang matapos na siya sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Simon. Ito po si Pedro po, yun ano po. Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagal kami at wala kaming nahuli, subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Sila'y lumapit at pinuno ng isda ang dalawang bangka, ano pat sila'y nagpasimulang lumubog. Ngunit nang makita ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y totoong makasalanan, o Panginoon. Ano po, tingnan niyo po, na hayag o talagang nakita ni Apostol Pedro sa ating Panginoon kung gaano kakapangyarihan ang ating Panginoon. Nakakita siya, sabi doon, nakahuli sila ng napakaraming isda. Buong magdamag sila po ay nagpagal para mangisda, pero kahit isa wala silang nahuli. At nung sabihin uli ng ating Panginoon na ihulog uli ninyo ang inyong mga lambat, ano po? Sabi ni Pedro, dahil sinabi po ninyo, ay ihuhulog ko yung lambat. At doon nga po, nangyari nga po yung hindi inaasahan ni Pedro, na sabi po doon, nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Sa dami po ng huli, ano po. At sabi pa doon, kinawayan nila yung kanilang mga kasamahan sa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila upang matulungan silang maisampa yung mga isda, ano po. Ngayon, ito yung sinabi po dito ni Pedro. Sabi doon sa verse 8, ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, tingnan niyo po yung ginawa ni Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon. Tingnan niyo po yung nalantad sa paningin ni Apostol Pedro sa katauhan ng ating Panginoon. Bakit siya lumuhod? At di po ba siya ang mga tao sa Diyos lamang lumuluhod? Ano po? Nagpatira pa si Pedro at siya lumuhod sa ating Panginoon. At sinabi niya, lumayo kayo sa akin, Panginoon, dahil ako'y makasalanan. Pasinin niyo po, ginagawa iyon sa Diyos lamang, ano po, yung siya'y luluhod at aaminin siya'y nagkasala. Di po ba? Ibig sabihin, nakilala ni Pedro, nalaman ni Pedro, o nalantad kay Pedro kung sino yung Panginoon na kanyang nakilala. Ano po? Sabi doon sa unang binasa po natin kanina, ang sabi ni Pedro, kahit saan siya o ano man yung mangyari, ano po, sa kamatayan, sa bilangguan, sasama siya sa ating Panginoon. Pangako ni Pedro sa ating Panginoon, susunod siya kahit sa kamatayan, kahit sa bilangguan, ano po. Dahil nga po, yun po yung nangyari diyan, ano po. Kahit po tayo sa ating karanasan sa buhay sa Panginoon, kapag tayo po ay nakaka-encounter ng napakagandang bagay sa Panginoon, nadyan na tayo ay iningatan bigla ng Panginoon. Tayo ay kagaya po nung nangyari po sa akin po nung araw, ano po. Nung ako'y nagtrabaho po diyan po sa mall sa Alabang, ano po. Napakadilim po do sa ilalim po nung basement po nung building namin ginagawa.
Dalawa po kami nung aking kasama, magkaakbay kami, naglalakad kami. Bigla po ako nahulog sa sa napakadilim na siguro hukay po 'yon. Nangyari po sa akin para akong bulang tumalbog, bigla akong tumalbog pagkahulog ko pong ganyan. Para akong bulang tumalbog talaga po, paakyat sa taas. Po. At doon ko nakita talaga na talagang yung pag-iingat ng Diyos talaga sa atin po. Talagang nararanasan po natin. Talaga pong hindi ko po malubos maisip kung paano nangyari po yun. Nahulog po ako, napakadilim po yung lugar. Talagang malalim po yung siguro hinukay po yun para gawing yung mga lang mga tunnel. At yun po yung naranasan ko sa Panginoon. At kaya sabi ko, talagang ang Diyos ay hindi talaga nagpapabaya sa atin na kanyang mga anak. Po. Kaya po yun po yung isang naranasan ko. Kaya po nakakapagsalita tayo na dahil ang Panginoon ay Panginoon at siya po ay makapangyarihang Panginoon. Lord, talagang ako'y susunod at maglilingkod sa inyo. Po. Isang malaking faktor po yun para po tayo ay magdesisyon sa Panginoon na talagang tayo maglingkod, talagang tayo sumunod talaga ng buong katapatan sa ating Panginoon. Amen. Ngayon niya po, kay Pedro, ito po yung naranasan ni Pedro. Nakita niya, nalaman niya kung sino ang kanyang sinusunod. Po? Kaya nasabi niya, Lord, lumayo kayo sa akin, hindi ako karapat-dapat sa inyo. Kayo ay banal at ako'y makasalanan. Po? Isa pa pong bagay, tingnan pa po ninyo, yung pong nasa aklat po ng sa aklat po ng Mateo chapter 17. Basahin ko lang po po. Mateo chapter 17 verse 24. Ito basahin po dito. Dito ko na lang po babasahin sa 25 hanggang dito po sa sumunod. Sinabi niya, oo, nagbabayad siya at nang dumating siya sa bahay, inunahan na siya ni Jesus tungkol dito na sinabi, ano sa palagay mo, Simon? Kanino naniningil ng bayad o buwis ang mga hari sa lupa? Sa kanila bang mga anak o sa ibang tao? Kaya't nang sabihin niya, sa ibang tao, at sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, hindi na pinagbabayad ng ang mga anak. Ngunit upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at maghulog ka ng bingwit. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli at kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, matatagpuan mo ang isang siklo. Kunin mo yon at ibigay mo sa kanila para sa atin at sa iyo, para sa akin at sa iyo, bilang pambayad ng buwis. Tingnan niyo po kung saan po kinuha yung pambayad ng buwis po nila. Isang nakakatuwang pangyayari po ito. Kasi tinanong po si Pedro ng mga Pariseo, nagbabayad daw ba ng buwis ang inyong guro? Ang sabi po ng mga Pariseo kay Pedro. Ang sabi ni Pedro, ay opo, nagbabayad po. Nung nandun na sila sa bahay, ay ang sabi ng ating Panginoon, sabi ng ating Panginoon? Sabi po doon sa ay kahit nang sabihin niya dito sa talatang 25, ano sa palagay mo, Simon? Kanino naniningil ng bayad o buwis ang mga hari sa lupa? Sa kanila bang mga anak o sa ibang tao? Di po sabi po doon. Kaya sabi po ni Pedro, ay sa iba po, sa ibang tao. Ano po sabi po doon? Kaya sabi po doon ng Panginoon, ngunit upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka doon sa ilog, sa dagat, at ihulog mo yung bingwit. Kunin mo yung pambayad ng buwis doon sa isda na mahuhuli mo. Basilin niyo po yun, yung ba normal bang bagay po yun? O parang supernatural na bagay po yun, kung saan po yung isda na iniuulam natin na nahuhuli sa dagat, binibili natin, pinakikilo natin at ating binibili at ibinebenta, Siya pala yung mayroong lamang pera doon sa kanyang bibig. Paano nangyari yun, Isang bagay po yun, na isang napakalaking himala, na nasaksiyan po ni Pedro
sa ating Panginoon. Nasabi ng Panginoon, ihulog mo ang iyong bingwit. Ibig sabihin, nagsalita ang ating Panginoon at nang sundin ni Pedro, nangyari po yung isang bagay na kagilagilalas na bagay, ano po. Nagkaroon po ng pambayad sila sa buwis. Hindi sana sila magbabayad, pero sabi ng ating Panginoon, ay para hindi sila matisod, o para sila walang masabi, magbayad tayo. Kunin mo yung pambayad sa bibig ng isda. Ano po? Isang pong bagay po ngayon, ano po. Ngayon, tingnan po natin, ano po. Ibig sabihin po, si Pedro, kung titingnan po natin, na marahil kaya sabi niya, nabanggit niya sa ating Panginoon na kahit saan siya, kahit sa kamatayan, kahit sa bilangguan, ay siya isasama. Ano po? Dahil naalaman ni Pedro kung sino yung kanyang sasamahan. Nakakilala ni Pedro kung sino ang ating Panginoon. Ano po? Ngayon, ito po yung isa pang napakahalagang bagay na nagpaano kay Pedro. Tingnan niyo po. Doon po sa Mateo chapter 8. Tingnan niyo po 'yun. Mateo chapter 8. Po, 5:45 po. Chapter 8 verse 23. Ganito po yung ating mababasa. Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang mga alagad. At dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat. Ano pat matatabunan na ng alon ang bangka, ngunit siya ay natutulog. Lumapit siya sa kanya at siya ay ginising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Kaya't namangha ang mga tao na nagsasabi, anong uring tao ito na maging ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Ano po? Pasinin niyo po yung nalantad na bagay na naman sa paningin ni Pedro. Ano sabi po doon? Anong uri ng tao ito na maging ang mga hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Ano po? Paano hindi susunod? Siya yung lumikha noon, ano po? Siya yung gumawa noon. Siya yung gumawa ng hangin, siya yung gumawa ng dagat, at lahat ng bagay na ating nakikita ay siya yung may gawa. Ano po? Tingnan niyo po, sabi po doon, pinatigil ng ating Panginoon yung nagngangalit na panahon. Ano po? Yung hangin at yung dagat ay pinatigil ng ating Panginoon. Nagkakatakot po yung mga nandoon, yung mga alagad, nagkakatakot sila. Panginoon, gumising po kayo, mamatay kami. Malulunod kami. Ano po? Kasama nila ang ating Panginoon. Bakit sila matatakot? Ano po? Para ba nalimutan po nila na yung kasama po nila ay yung Panginoon ng langit at ng lupa? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasama nila. Bakit sila matatakot? Ano po? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, nasaan ang inyong pananampalataya? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Ano po? Kaya nagtanong yung mga alagad, sino ba kaya itong taong ito? Basinin niyo po yun. Pinatigil yung unos. Sino bang tao makagagawa po noon? Ano po? Di ba makapangyarihang Diyos lamang ang maaaring makapagpatigil ng unos, makapagpatigil ng bagyo sa dagat? Ano po? Hindi kayang pigilin po yun ng ating ng kasangkapan ng mga tao, ano po? Ang tanging magagawa lamang po ng tao ay alamin kung saan patungo yung bagyo, kung anong lakas po niya. Ano po? Pero yung hadlangan ang bagyo, walang tao na maaaring makagawa. Ang Diyos lamang ang maaaring makagawa po noon. Amen. Ngayon, tingnan po natin dito ang sumunod na bagay. Ano po? Ang sumunod na bagay po ay yung pong nasa Mateo chapter 26. Ano po? Chapter 26 po ng Mateo. Ito na po tayo 26:69. Ito po, mahaba pala itong kapitulo pong ito. Sabi po dito, 69 hanggang dito po sa sumunod. Samantala,
Si Pedro ay nakaupo sa labas ng bakuran. Lumapit sa kanya ang isang aliping babae na nagsasabi, "Ikaw ay kasama rin ni Jesus na taga Galilea." Subalit, ipinagkaila niya ito sa harap nilang lahat na sinasabi, "Hindi ko alam ang sinasabi mo." At paglabas niya sa katarangkahan, ay nakita siya ng iba pang alipin at sinabi sa mga naroroon, "Ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret." At muling ipinagkaila niya ito ng may panunumpa, "Hindi ko kilala ang taong iyon." Pagkalipas ng ilang sandali, ay lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila kay Pedro, "Talagang ikaw nga ay isa rin sa kanila sapagkat nahahalata sa iyong pananalita." Pagkatapos ay nagpasimula siyang magsalita ng masama at manumpa, "Hindi ko kilala ang taong iyan," at kaagad na tumilaok ang manok. Ano po? Pansinin niyo po yung ginawa po ni Pedro diyan nang ang ating Panginoon ay maaresto na. Amen. Inaresto ang ating Panginoon at siya po ay pinahirapan kung ano-ano pong pananakit ang ginawa ng mga Hudyo sa ating Panginoon. Nagkadugo-dugo ang katawan ng ating Panginoon. Halos magkaluray-luray yung kanyang likuran sa kahagupit. Napakaraming dugo yung umaagos sa ating Panginoon. At halos talagang ang ating Panginoon ay halos mamatay do sa kanyang kalalagayan. Talagang lupaypay na lupaypay ang ating Panginoon. Nakita ni Pedro yun, yung nangyayari yun. Tingnan niyo po, sabi po doon, ang sabi po nung talata na ating binasa, sabi po doon ni Pedro? "Wala akong nalalaman sa sinasabi ninyo." Ano po yung sabi po doon? Isa ka doon sa alagad ni Jesus, hindi ba? "Wala akong nalalaman sa sinasabi." 3 beses po. Yung pangalawa, sabi po doon, "Isinusumpa ko, hindi ko kilala ang taong iyan." Pansinin niyo po yung mga salita na atin pong nababasa po doon. Ang sabi po ni Pedro, "Isinusumpa ko, hindi ko kilala ang taong iyan." At yung pong pangatlo pa, sabi po doon, "Mamatay man ako, hindi ko kilala ang taong iyan." Gaano po ba katindi yung kanyang pagtanggi, yung pagtatatwa niya sa ating Panginoon? Huwag nating sabihin hindi niya nakilala ang ating Panginoon. Huwag nating sabihin para bang ang nangyari dito sa kanyang sinalita, ay parang hindi niya talaga, parang ni katiting, ni kaunting pagkakataon ay hindi niya nakasama ang ating Panginoon. Para bang ni isang sulyap ay hindi niya nakita ang ating Panginoon. Doon sa kanyang mga binitawang mga pananalita. Tingnan niyo po yung sinabi po doon. Una, sabi po doon, "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo." Tinatanggi niya yung sinabi po ng babae. Di ba isa ka doon, Di ba ikaw ay alagad ni Jesus? Sabi niya? Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. At yung pangalawa, nakita uli siya. Sabi doon, "Isinusumpa ko." Gaano ba katindi yung ikaw ay manunumpa? Susumpa ka? Kung papaano itatanggi mo, sasabihin mong, "Hindi ko kilala ang taong iyan." At yung pangatlo ay naroon pa rin na isang salita, "Mamatay man ako, hindi ko talaga kilala ang taong iyan." Ano ba nangyayari kay Pedro? Bakit nasabi po niya po yun? Marami tayong makikitang mga bagay kung bakit po yung dumating sa ganyang sitwasyon si Pedro. Tingnan niyo po yung sabi po ng ating Panginoon kanina, doon sa ating binasa kanina. Asay po ng ating Panginoon, "Simon, Simon, hiniling ni Satanas na kayo ay subukin." Anong pagsubok po yung magiging nila? Anong pagsubok yung mararanasan po nila? Ang sabi po doon, ang pagsubok na mararanasan nila ay katulad ng pag-aalis ng ipa sa trigo. Sa atin, dito po sa atin, sa bansa po natin, ang atin pong talagang trigo ay yung bigas talaga, yung palay. Paano ba binabalatan ng palay? Paano ba inaalis po yung ipa doon sa palay? Di po ba nung araw ay binabayo? Gaano ba kasakit yung ikaw ay bayuhin? Ikaw ay palay. O babayuhin ka? Papuputukin yung balat mo para maalis yung laman?
At ngayon mayroong makinarya ngayon. Padadaanin yung bigas o yung palay doon sa makina. Tapos yung balat niyan magkaka-ipit-ipit yan doon sa loob, ano po, para pumutok, para lumabas po yung bigas. Ganun yung nangyayari sa pag-aalis ng ipa. Ano po? Napakahirap, napakasakit, napakasalimuot na pag-aalis ng ipa doon po sa trigo, doon po sa palay. Ang sabi ng ating Panginoon kay Pedro, ganoon ang inyong pagsubok. Ano kaya yung nangyayari doon sa loob na pag-aalis ng ipa, ano po? Dito po parang makita po natin po dito yung isang senaryo kung saan po talagang matindi yung pagsubok na pinagdadaanan po ng mga alagad. Hindi lamang po si Pedro nakaranas po niyan. Maging yung ibang mga alagad po, maging sinahuan, naranasan po nila po yan. Ano po? Ngayon, tinan niyo po yung maaari po nating makita po riyan. Nakita ng ating Panginoon kung ano yung kalalagayan ng ating Panginoon. Ano po? Nakita ni Pedro kung ano yung kalalagayan ng ating Panginoon. Ano po? Nasaksihan niya yung dugo ang katawan ng ating Panginoon. Yung luray-luray na katawan ng ating Panginoon. Kung tayo kaya ang makakita po noon, ano ba yung mararamdaman po natin? Ano po? Ito ba ang aking susundin? Ito ba yung aking Panginoon? Bakit duguan? Bakit luray-luray yung katawan? Bakit hindi lumalaban? Bakit siya pinababayaan niyang siya saktan? Ano po? Mayroong pagkakataon, sabi ni Pedro sa ating Panginoon, nang sabihin ng ating Panginoon kung papaano siya mamamatay at kung anong mangyayari yung sa kanyang pag-aresto, ano po? Ano ang sabi ng Biblia? Ang ating Panginoon ay dinala ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, hindi mangyayari sa iyo yun. Yun po yung sinabi ni Pedro kay Jesus sa ating Panginoon. Hindi maaaring mangyari sa iyo yan. Tingnan niyo po yung sabi po ng Panginoon doon. Sabi po doon, Satanas. Tingnan niyo po, Satanas, lumagay ka sa likuran ko, hadlang ka sa plano ng Diyos. Tingnan niyo po. Sinabihan si Pedro ng Satanas ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, ikaw kaya sabihan tayo na talagang naglilingkod tayo sa ating Panginoon, ginagawa talaga po natin yung napakagandang bagay para sa ating Panginoon. Sumusunod tayo talaga ng taimtim sa ating Panginoon. Ano po? Sasabihan tayo, Satanas, anong mararamdaman mo kaya? Ano po? Yun lang po ay ating assessment. Parang ano lang po natin, ano po? Kung bakit nasabi ni Pedro, kung bakit itinatwa ni Pedro ang ating Panginoon, ito ba yung aking susundin? Ito ba yung aking paglilingkuran? Bakit siya dugo-dugo? Bakit luray-luray yung kanyang katawan? Hindi niya may pagtanggol yung kanyang sarili. Ano po? Ayun pa, isa pa. Yung siya ay sinabihan ng ating Panginoon, siya ay Satanas. Ano po? Ngayon, kusinin po natin, ano po? Isa pong napakahalagang bagay po na makita po natin kung anong uri yung pagsubok na nararanasan ni Pedro. Yung pagkakaroon po ng tinatawag na doon sa kanyang loob, ano bang tawag po doon? Yung nagkakaroon po siya ng damdamin doon sa kanyang loob. Ano po? Yung alanganin doon sa kanyang loob, nag-aalanganin siya doon sa kanyang loob. Yung nakikipaglaban siya doon sa loob. Hindi siya yung makapangyarihang Panginoon. Kasi ako'y nakalakad nung at tawagin niya, Panginoon, pupunta ako sa iyo, sa ibabaw ng tubig, naglalakad. Naglalaban doon sa kanyang loob. Ano po? Nakita niya na ang Panginoon talaga ay makapangyarihan. Pinatigil niya yung bagyo. Siya nga ang makapangyarihang Panginoon. Pero bakit dito? Bakit hindi niya ipagtanggol sarili niya? Bakit siya dugo-dugo? Bakit siya luray-luray ang katawan? Hindi, talagang siya nga ang Diyos. Talagang siya nga ang Panginoon. Marami kami nahuling isda. Nang sabihin niyang ihulog ko ang lambat sa laot. Ano po? Tayo po ba, nakakaranas po ba tayo ng ganun? Na talagang dumadaan talaga tayo doon sa pag-aalilangan sa Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon kay Juan, ano po nung si Juan din nag-aalilangan sa Panginoon? Ano sabi po ni Juan doon sa kanyang mga alagad? Pumunta nga kayo kay Jesus.
Itanong nga ninyo kung siya nga yung darating o maghihintay pa tayo ng iba. Nag-alinlangan din po si Juan sa Panginoon. Ano po ba? Di po ba? Ngayon mga kapatid, yun marahil yung pagsubok na parang pag-aalis ng ipa doon sa kanilang loob, doon sa kanilang damdamin, ano po? Yung struggle doon sa kanilang damdamin. Tayo po ba, hindi ba tayo nakakaranas ng ganon? Yung nag-i-struggle tayo. Humahad lang doon sa ating pagsunod, sa ating paglilingkod. Hallelujah. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ano po? Ito po yung isang napakahalagang mensahe sa atin. Kung saan, ang Diyos po, siya po yung makapangyarihang Panginoon. Dumadaan po tayo, doon po sa talagang tayo po ay nagkakaroon tayo ng mga pagsubok talaga na talagang matitinding pagsubok. Kung kaya't yung iba po na dumadaan sa ganun ay talagang nagtitigil muna ng paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Nawa mga kapatid, maging isang malaking bagay ito sa atin kung saan ang Diyos ay makapangyarihang Panginoon at tayo ay pinahihintulutan ang pagsubok sa atin upang tayo ay maging matibay, upang tayo maging matatag. Ano sabi ng Panginoon kay Pedro? Kapag ikaw ay nakabalik na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ibig sabihin, mayroong isang napakalaking bagay na mangyayari kay Pedro kapag lumakas na siya. Kasi ipinag-pray siya ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, idinilangin ko na huwag manghina, huwag mawala ang iyong pananampalataya. At kapag ikaw ay nakapagbalik loob na, o kapag ikaw ay lumakas na, kapag ikaw ay tumatag na, palakasin mo naman ang iyong mga kapatid. Kasangkapan ka ng iyong mga kapatid para palakasin sila. Tayo rin po ay ganun po. May ministry po tayo sa Panginoon na palakasin po natin yung ating mga kapatid sa Panginoon, yung mga nanghihina po nating mga kapatid, yung mga nanghihina nating mga kamanggagawa, ay marahil tayo po yung instrumento ng ating Panginoon na naging matagumpay do sa pagsubok na ating pinagdadaanan. Katulad po ni Pedro, no po. Okay, salamat po sa ating Panginoon at alas 6 na po. Tayo po ay nagpasalamat sa ating Panginoon. Isang napakalaking bagay po na tayo po ay bigyan ng isang mayamang mensahe mula sa salita ng ating Panginoon na kung saan ito po yung nagpapatatag, nagpapalakas sa atin yung salita ng Diyos na atin pong pinagbubulayan araw-araw. Salamat po. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Salamat po. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Napaka-ikli po ng aming panahon para po ito po ay amin pong mapag-aralan ng husto, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po at ako po ay naniniwala, Panginoon, ng kaunting bagay na iyon na mula sa inyong mga salita ay nakapagbigay po sa aking mga kapatid ng sigla at kalakasan na nanggaling po sa inyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang lahat ng aking mga kapatid na nakaisa po sa amin pong pagbubulay ng mga salita po ninyo. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ang buong Door of Faith po namin, ito pong aming buong organisasyon ng Door of Faith Church Philippines sa pangunguna po ng amin pong butihing Pastor Masaredo, Panginoon. Patuloy po ninyong pagpapalain. Salamat po at kami po ay naniniwala na mga salita po ninyo na amin pong napag-aralan ay ito po ay yung magiging kalakasan ng bawat isa po sa amin na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, na dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok, Panginoon. Nawa maging hagdanan, Panginoon, yung mga pagsubok na yan para po kami po ay patuloy na maging maunlad, Panginoon, sa aming mga paglilingkod at mga pananampalataya, Panginoon. Salamat po. Pagpalain po ninyo ang buong nasasakupan ng aming pong distrito o lahat po ng distrito, Panginoon, mula po sa 1 hanggang 9 na district, Panginoon, ay patuloy po niyong pagpapalain. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa inyo po lahat ang kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon. Salamat po, mga kapatid. To God be the glory. God bless po. God bless us all po. Salamat po. Salamat po.